Hello po, magandang gabi. Ako nga po pala si Rosan Alves at ako po ngayon ay gagawa ng aking project sa subject na Pilgis. At ang aking pong i-interviewin ngayon ay ang aking kaibigan po na siya po ay si Ako po si Paolo Angelo Gentolia, isang ganap na lisensyadong guro na may major na physical education. Okay po. Tayo po ay dadako sa ating katanungan. Ito po ang aking katanungan sa iyo, Kuya Pao. Gaano kadalas ninyo ginagamit ang Pilipino sa inyong trabaho o disiplina? Para sa akin, madalas kong gamitin ang wikang Filipino sa aking trabaho dahil lalo na sa pag-usap sa mga aking estudyante at sa mga kasamahan at sa ating mga komunidad. So, ang wikang Filipino, sabi nga ito ay pangunahing wika sa pagtuturo at pagpapaliwanag ng mga konsepto upang mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral bilang isang guro. Okay. Dito naman tayo sa ating pangalawang katanungan. Anong mga sitwasyon o gawain ang mas ginagamit ang Pilipino? Ang mga sitwasyon o gawain na madalas or mas ginagamit ang wikang Filipino para sa akin is una, pagtuturo at pagpaliwanag ng mga aralin. Then, sa pangalawa naman ay ito ay nagbibigay ng instruksyon sa mga klase or sa mga batang mag-aaral. Then pangatlo, ito ay ginagamit din sa pagkikipag-ugnayan sa mga magulang, guro, estudyante at komunidad. At panghuli, ito rin ginagamit sa mga gawain tulad ng pagkakaroon ng isang meeting, isang seminar o mga aktibidad sa eskwelahan na magkakaroon ng pag-uunawa sa mga mag-aaral. Okay, tayo dadako sa ating ikatatlong katanungan. Ang mga kahalagahan ng paggamit ng Pilipino sa inyong disiplina. Para sa akin, ang kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino bilang isang disiplina sa isang konsepto o pag-aaral ay una, mahalaga ito dahil napapadali nito ang pag-uunawa ng mga mag-aaral. Dahil pangalawa, ito ay nagpapalakas ng komunikasyon at partisipasyon ng mga estudyante. Pangatlo, maaari itong may taguyod ang kultura natin at identidad bilang Pilipino. At ang panghuli, mas naging inclusive or relatable ang pagtuturo sa mga estudyante at sa iba pang kapwa Pilipino. Okay, tayo po ay dadako sa ating pang-apat. Ang mga hamon sa paggamit ng Pilipino sa trabaho o akademya. Ang mga hamon sa paggamit ng wikang Filipino sa mga trabaho or akademya is, para sa akin is, unang hamon sa paggamit ng wikang Filipino ay kakulangan ng eksaktong terminolohiya sa ilang asignatura. Kumbaga, madaling salita, di natin nagagamit ang wikang Filipino sa ibang subjects tulad ng English, Math at iba pa. Pangalawa is mas sanay tayong gamitin ang wikang Ingles sa paggamit sa pagtuturo kaysa sa wikang Filipino. At panghuli, nagkakaroon tayo ng limitadong resources o reference sa wikang Filipino kaya mas marami tayong alam gamitin sa wikang Ingles bilang isang pagtuturo sa mga estudyante o sa ibang tao. Yan. At dito naman tayo sa ating panglima, ang huling katanungan. Mayroon bang mga terminolohiyang Pilipino na ginagamit sa inyo araw-araw? Para sa akin, meron pa rin terminolohiyang Filipino na ginagamit pa rin dito sa panahon natin ngayon.
Halimbawa, sa paggamit ng wikang Tagalog or wikang Filipino sa paggamit pag ginagamit natin ang isang lesson plan. Kung saan kapag ginagamit natin ang Tagalog sa lesson plan is ginagamit natin dito yung yung sa edukasyon, yung pagtataya, layunin, kasanayan, talakayan bilang Tagalog sa sa mga sa mga wikang Ingles sa parte ng mga lesson plan natin na ginagawa natin bilang guro. Then karagdagan nito ay bilang PE major, ginagamit din natin yung terminology ng Filipino ay yung mga ehersisyo, lakas, tibay at koordinasyon. At lastly, sa pangkalahatan naman, ginagamit din natin yung mga terminolohiyang ito bilang ugnayan, proseso at kaalaman sa ating mga sarili at sa mga iba't ibang tao, lalo na bilang guro, nagbibigay tayo ng mga kaalaman at bagong matututunan ng mga batang mag-aaral. Sapagkat ang Pilipino ay mahalagang kasangkapan sa mabisang komunikasyon at pagtuturo, kaya't may ilang hamon pa rin sa paggamit ito sa technical na larangan. Okay. Maraming salamat po. Ako nga po pala ulit si Roseanne Alvis at ang aking kasama po ay si Paolo Angelo Gentolya bilang LPD. Thank you po.